Ancient Kingdom at impormasyon patungkol kay Joyboy ni-reveal na ni Vegapunk. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1114 at may title nga daw itong paparating na chapter na Icarus Wings. Ipapaalala ko lang na itong lumabas nga brief spoilers lang since next week pa nga officially nalalabas yung full chapter. Pero nevertheless worth it pa rin naman yung information. So ano-ano ba itong mga impormasyon sa brief spoilers na to? Una na nga dyan itong pagpapatuloy daw ng announcement ni Vegapunk sa mundo. Ang topic na nga daw ni Vegapunk sa broadcast na to yung patungkol na sa Void Century. Pero nabanggit nga rin niya na konti pa lang daw ang nalalaman niya ukol dito. Ang ikalawang impormasyon naman sa spoilers related sa una, which is patungkol pa rin sa Ancient Kingdom. Ni-reveal nga daw ni Vegapunk yung patungkol sa existence ni Joyboy na nabuhay daw ito 900 years ago at nagmula nga rin daw ito sa Ancient Kingdom. Bukod pa nga dyan may kakayanan nga rin daw itong si Joyboy na i-stretch yung katawan niya. Ang ikatlong impormasyon naman sinasabing makikita daw natin sa paparating na chapter na to yung Mother Flame. Kung maaalala nyo ito nga yung ginamit ni Im-sama para burahin ang Lelouch Kingdom. At ang huling impormasyon nga sa spoilers makakakita pa daw tayo ng reaksyon sa mga tao sa iba't ibang parte ng mundo dahil sa mga bibitawang revelations netong si Vegapunk. Bali ayan na nga yung apat na impormasyon para sa brief spoilers na to. Sa mga tao nga na hindi trip yung theory o analysis pwede na kayong umalis sa video na to. Pero sa mga gusto nga ng insights para sa paparating na chapter malaya kayong magstay sa video na to. At pag-uusapan natin itong mga lumabas na impormasyon sa spoilers. Ang una na nga nating talakayin itong patungkol sa pagbabanggit ni Vegapunk patungkol sa Ancient Kingdom. Kung matatandaan nyo during Ohara incident ito nga rin yung ni-reveal ni Professor Clover sa mga tao na meron nga daw nag-e-exist na Ancient Kingdom during Void Century. At since technically nga nakuha ni Vegapunk itong mga impormasyon na nalalaman niya sa mga taga-Ohara dahil sa pag-aaral niya sa mga libro ng mga ito mataas nga ang possibility na itong naputol na pagre-reveal ni Professor Clover sa Ohara incident ang itutuloy ni Vegapunk sa announcement niya. At yes, mukhang nangyayari na nga ito ngayon dahil nag-drop na nga ng pangalan itong si Vegapunk. Nabanggit nga niya yung patungkol sa existence ni Joyboy. Itong si Joyboy nga daw may kakayanan na i-stretch yung katawan niya. So obvious naman na yung tinutukoy na pag-i-stretch ng katawan ni Joyboy related sa Devil Fruit ni Luffy na Hito-Hito no Mi model Nika o sa mas kilala natin bilang Gomu Gomu no Mi. Meaning gaya ni Luffy na nakain itong legendary Devil Fruit na to nakain nga rin ito noon ni Joyboy 900 years ago. Sa part naman ng Mother Flame na sinasabing apoy daw ito sa ilalim ng karagatan na nasa loob ng isang tank may pagka-similar nga itong description na to sa nakita natin sa pag-uumpisa ng Egghead Island arc. Yung tinutukoy ko nga itong water ball na hiniwa ni Zoro bago sila lumapag sa Egghead Island. Similar ngang apoy sa ilalim ng karagatan at mukhang nakastore din sa isang tank. Kaya naman I wonder kung may relation ito sa tinutukoy na Mother Flame. At ang huling impormasyon nga sa spoilers na sinasabing ipinakita pa daw ang ibang tao sa iba't ibang parte ng mundo ine-expect ko nga na ang makikita natin dito yung ilan sa mga bigating karakter. Unlike nga sa last chapter na random lang yung mga ipinakitang karakter dahil nga sa revelation patungkol sa Ancient Kingdom at sa revelation patungkol sa existence ni Joyboy ine-expect ko nga na makita natin itong reaksyon for example nila Silver's Rayleigh since alam na nga niya yung impormasyon patungkol dito dahil sa kasama nga siya sa Roger Pirates na nakarating na sa Laugh Tale. Ine-expect ko nga rin na makita itong grupo ng Revolutionary Army, specifically si Monkey D. Dragon. At lastly ine-expect ko rin na makita itong side ng Marines or itong si Fleet Admiral Akainu mismo.
Curious nga akong malaman kung ano ang reaksyon niya patungkol sa mga impormasyon na to. Bale overall nga mukhang revelation chapter itong paparating. Alam ko na hindi pa ito yung full information para sa chapter. Pero given na nagre-reveal si Vegapunk ng mahalagang impormasyon, mukhang i-expect na nga rin natin itong pagwawala ng mga Gorosei. Since ayaw nga nilang hayaan na lumabas ang katotohanan sa mundo. Kaya naman although hindi nga nabanggit na magkakaroon ng laban sa parating na chapter na to, i-expect pa rin natin na magkakaroon. Sa part naman ng nakaka-curious na title para sa chapter na to, which is yung Icarus Wings, sa tingin ko nga na related ito sa Mother Flame. Hindi nga muna natin to tatalakayin since kulang pa nga ito sa information. Anyway, ayan na nga yung brief spoilers para sa paparating na chapter 1114. Bali abangan na nga lang natin next week kung maglalabas pa ba ng full spoiler o direkta na sa full chapter. So kung may thoughts nga kayo or idea para sa spoiler na to, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!